Hello sir, good eve po. Pwede po ba magtanong sir? Ask ko po sana if paano i-process ang engineer visa dito sa Japan. Bali 8 years na po ako dito bilang trainee at SSW. Graduate po ako ng ECE sa Pinas. Maraming salamat po. Sana'y inyong mapansin. So yun yung tanong na sasagutin natin sa video na ito, kaya stay tuned and watch this video until the end. Magandang araw sa inyong lahat guys. Ako po si Leo, isang OFW dito sa Japan. Nagsishare po ako ng mga experience ko bilang isang OFW dito sa Japan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, click nyo na yung subscribe button sa baba and then mag-like din po kayo sa video nito. And then mag-comment po kayo sa baba kung mayroon kayong mga katanungan. And then i-share nyo na rin po ito sa mga kaibigan nyo, mga kakilala nyo na gusto rin magtrabaho dito sa Japan. Okay guys, so yun na nga. So sasagutin natin yung katanungan. Paano daw ba i-process? Halimbawa ikaw ay isang SSW holder dito sa Japan and then gusto mong mag-change ng visa to engineer visa. And then sabi niya ay 8 years na daw siya dito sa Japan, trainee, siguro 5 years na trainee, and then 3 years na SSW na siya. And then graduate siya ng ECE sa Pinas. So, dahil graduate siya ng engineering sa Pilipinas, so possible na makakuha siya ng engineer visa dito sa Japan. Kasi nandito naman na siya sa Japan, possible na makapag-change siya ng visa. Change ng status ng visa. Okay guys, bago natin simulan, alamin muna natin kung ano ba yung engineer visa na tinatawag dito sa Japan. Titingnan natin yung engineer visa. So, engineer / specialist in humanities / international services. So, yun kasi yung talagang visa na pwede mong makuha kapag nag-apply ka ng engineer visa. So, pinag-isa na nila yung tatlo na yun. So, ito na nga guys, tinatawag na Engineer Specialist in Humanities International Services. Or kung sa Nihongo ay Gijutsu Jinbun Chishiki Kokusai Gyomu. Or tinatawag din na Engineer Humanities Visa Status. So, ito yung occupation na applicable sa mga engineer or humanities visa. So, ayan, engineer. Occupation which requires knowledge in the field of natural science, engineering, and information processing. Tulad ng software engineer at iba pa. And then, specialist in humanities naman, occupation which requires knowledge in the field of social science and humanities. Accounting, economic analyst, financial analyst, HR, at mga iba pa. So, basahin nyo, pwede nyo i-post yung video nito. And then, international services naman, occupation which requires thought and sense based on culture, language, background of foreign countries outside Japan. So, yan yung mga teacher and instruction of foreign language tulad ng mga English teacher natin dito sa Japan. So, ito naman yung mga bawal na trabaho. Yan, occupation not applicable to engineer and or humanities. Yung mga tinatawag na blue-collar jobs or manual labor is not applicable to engineer, humanities. For example, waiter, waitress, bartender, cashier, store, supermarket, and restaurant, etc. Drivers, workers, assembling, sorting, packaging, at iba pang mga blue collars. Tulad ng mga sa genba, construction sites, at iba pa. So, yan. Basahin nyo na lang yan, guys. So, kasi yung mga working visa sa Japan, mayroon talaga din silang mga limit. Depende sa kung ano yung specific na working visa mo. Halimbawa, engineer visa, dapat yung mga pang-engineering na trabaho. And then, halimbawa naman, SSW visa, yun yung mga tinatawag na manual labor or skilled laborer na manual labor yung trabaho. Yung tinatawag na blue-collar jobs. Pati na yung mga trainee. SSW saka trainees. So, kaya kahit sabihin natin na mayroon tayong working visa, yung common na working visa tulad ng engineer visa, mayroon pa ring limit sa kung anong klaseng trabaho ang pwedeng pasukin. So, how to process? So, ito yon. In case you are currently residing outside Japan yet or you are staying in Japan as a temporary visitor lang, kailangan mong mag-apply mula sa simula na kailangan mong kumuha ng COE application or Certificate of Eligibility. In case naman na nandito ka na sa Japan, meron ka ng residence card, meron kang visa status dito sa Japan, ang gagawin mo ay change of visa status.
So, pwede yan sa immigration dito sa Japan. Regional Immigration Office dito sa Japan. Kasi nandito ka naman na sa Japan at nagtatrabaho. Halimbawa, ikaw ay SSW visa holder. Pero kung trainee visa holder, medyo sa tingin ko mahihirapan. Mas maganda kung ikaw ay SSW visa holder na. So, kung trainee ka pa lang, so mag-change ka muna sa SSW visa. At least 1 year or more na SSW visa, and then saka ka mag-apply ng engineering visa. Kung ikaw ay graduate ng engineering. Or, meron kang bachelor's degree or 4-year course or 5-year course na college. Okay, so ito naman yung mga requirements, mga basic requirements na mga documents, basic required documents. So, kailangan graduate ka ng college, meron kang diploma para makapag-apply ka ng engineer visa. Yun kasi yung requirements para sa engineer visa talaga. So, yun yung mga requirements. Hindi ko na isa-isahin para hindi humaba yung video nito. Okay guys, sana naging malinaw yung explanation ko tungkol sa engineer visa, specialist in humanities, and international services. So, in case na mayroon na kayong residence card dito sa Japan, nagtatrabaho kayo bilang isang SSW visa holder, possible talaga na makakuha kayo or makapag-change kayo ng engineer visa kung meron kayong, halimbawa, SSW holder kayo ng siguro mga more than 1 year na or 2 years para hindi kayo yung tinatawag na breach of contract. Kasi 1 year yung contract nyo, sa una 1 year muna yan and then i-extend na lang. So dapat tapusin nyo muna yung 1 year na contract nyo para hindi kayo masilipan ng breach of contract. So yun, meron kayong halimbawa SSW visa and then meron kayong diploma galing sa Pilipinas. Graduate kayo ng 4-year course, bachelor's degree sa Pilipinas. So yung dalawang yun ay doon kayo magsisimula. So kailangan meron kayong diploma, transcript of records, yung mga ganong katibayan na talagang kayo ay graduate na sa Pilipinas. And then, kailangan nyo makahanap ng sponsor or visa sponsor or isang company na mag-hire sa inyo. So, paano nyo mahahanap yon? So, mangangailangan kayo ng isang recruitment agency na tumatanggap ng mayroong SSW visa at nagpa-process na mag-change ng status. So, kung makakahanap kayo ng isang recruitment agency dito sa Japan, mayroon yan sa Tokyo. Maraming mga agency sa Tokyo, mga ganyang nagpa-process. So, pwede kayong mag-apply doon. Halimbawa, mayroon kayong SSW visa. And then, naghahanap kayo ng sponsor or company, visa sponsor, na naghahanap din ng tao na i-hire nila. So, mag-apply kayo muna sa recruitment agency na pwedeng mag-process ng from SSW to engineer visa. So, kailangan nyo lang mag-submit ng mga requirements doon. Kasi mayroong mga ganong agency, recruitment agency. So, pwede kayo nilang ihanap ng company na mapag-a-applyan nyo. So, parang sila yung maghahanap ng company at imi-meet kayo. Kayo mismo, na halimbawa SSW holder, and then, yung company na mahahanap ng recruitment agency. And then, magsiset sila ng interview kung papasa kayo sa interview ng company employer. Kung makapasa kayo at ma-hire kayo, dun na yung magsisimula yung process. So, mayroon na kayong residence card dito bilang isang SSW and then graduate kayo. And then, kung ma-hire kayo, makapasa kayo sa interview ng employer, yun. Mayroon na kayong visa sponsor. So, mayroon na kayong tatlo na yan. So, yung mga recruitment agency, mayroon na rin silang mga tinatawag na partner na lawyer na nag-aasikaso sa immigration. So, mayroong partner sila na mag-aasikaso ng mga documents, mag-gather ng mga documents na kailangan mong submit. And then, yung mga documents na yon, lalo na kung galing sa Pilipinas, tulad ng diploma, transcript of record, birth certificate, kailangan nyo i-translate sa Japanese. So, kailangan nyo pa rin magpa-translate ng mga documents nyo para gawing Japanese yung documents. And then, saka nyo ibibigay sa recruitment agency tsaka sa lawyer na mag-aasikaso ng papers na yun. Yun nga lang, kailangan nyo ng budget. So, ngayon, yun pa yung isang kailangan nyo
budget. Kailangan yung magbayad kasi sa lawyer para sa mga documents na itatranslate at saka sa pag-process. So, di ko alam kung magkano yung bayad nun, kung magkano yung fee para sa ganong process. Maybe kung mayroon na akong mag-gather na another update kung magkano yung process, i-share ko ulit yun sa inyo sa panibagong vlogs natin. Okay, so yun guys, yung maisi-share ko sa video nito, medyo napahaba yata yung vlog na to kasi marami tayong tinakil. So sana ay nakatulong yung video na ito kahit medyo napahaba kasi marami tayong sinabi na mga requirements and then mga process kung paano i-process. Okay guys, hanggang sa muli, tapusin na natin yung video nito para hindi na masyadong humaba pa. Sana ay meron kayong natutunan sa video nito. Kung di pa po kayo nakasubscribe, click nyo na yung subscribe button. Mag-like din po kayo. Mag-comment po kayo sa baba kung mayroon kayong mga katanungan. And then, i-share nyo na rin po ito sa iba. Okay guys, hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye-bye.